Buong detalye sa pagsuko ng It's Showtime at pagtigil ng noontime show sa loob ng 12 days mula October 14. Mayroon na nga lamang isang linggo ang mga madlang people na mapanood ang noontime show ng Kapamilya Channel na It's Showtime bago ito tuluyang magpahinga sa ere. Nanggap na kasi ng pamunuan ng It's Showtime at ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB sa 12-day suspension ng kanilang programa na magsisimula sa October 14 matapos na maibasura ang kanilang apela sa paunang hatol ng mga kinauukulan. Anila sa statement na kanilang inilabas noong October 6, hindi na sila magsusumite ng panibagong apela sa Office of the President at malugod na susundin ang desisyon ng MTRCB. After careful consideration, ABS-CBN has decided not to appeal to the Office of the President the decision of the MTRCB on It's Showtime and instead serve the 12-day suspension starting October 14. We respect the authority of MTRCB, but we humbly maintain that the program did not break any pertinent law. Our heartfelt thanks to our viewers for their unwavering love and support for It's Showtime, which will return on October 28. Stronger and better than ever. Maraming salamat, madlang people. Noong i-anunsyo ng MTRCB ang kanilang suspension decision sa noontime show, sinabi ng ABS-CBN na magsusumite sila ng motion for reconsideration dahil naniniwala silang walang naging paglabag sa kanilang programa noong July 25. Nagsumite ang network ng kanilang plea noong September 18, ngunit dumating ang isang resolusyon na may petsang September 28 na nagsasaad na tinanggihan ng MTRCB ang mga MRs na inihain ng GMA Network Incorporated at ABS-CBN Corporation. Noong araw ding iyon sinabi ng ABS-CBN na natanggap na nito ang desisyon ng pagtanggi ng MTRCB sa kanilang ipinasang MR. We have received the decision of the Movie and Television Review and Classification Board denying our motion for reconsideration regarding It's Showtime and are currently exploring all our remedies and options. Ang susunod na hakbang na magagamit ng It's Showtime na kinumpirma naman ng MTRCB ay ang umapela sa Office of the President sa loob ng susunod na mga araw at isa pang MR ang idedirekta sa Malacanang kung ang palabas ay hindi makatanggap ng paborableng tugon. Kung tatanggihan ng Malacanang ang kanilang MR, maaaring dalhin ang kaso sa Court of Appeals at pagkatapos ay sa Korte Suprema na siyang may huling desisyon sa usapin. Ang 12-day suspension ng It's Showtime ay magsisimula kapag nagamit na nila lahat ng paraan para matigil ang suspensyon o kung pipiliin ng programa at management na sumunod na lamang sa kautusan. Matatandaan na noong September 4 ay inihayag ng MTRCB ang kanilang desisyon na suspindihin ang noontime show sa loob ng 12 days dahil sa isang insidente na naganap sa kanilang live airing. Ang suspensyon ay ibinigay ng ahensya sa It's Showtime matapos maghain ng reklamo ang mga manonood kaugnay sa pangyayari noong July 25 kung saan kumilos umano ang mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa isang hindi naaangkop na paraan para sa mata ng mga batang kasama sa segment nito na Isip Bata. Ang pagdila ng icing mula sa kanilang mga daliri ay lumikha ng samut-saring reaksyon sa mga netizens. Ang iba ay nagsabing hindi magandang ehemplo ang makita silang dalawa sa pagdila nila ng daliri with feelings sa harap mismo ng mga batang kasama nila sa programa, habang ang iba naman ay nagsabing walang masama sa kanilang ginawa at nalagyan lamang ng mali siya ang kanilang aksyon. Maging ang mga magulang ng mga bata sa Isip Bata segment ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa noontime show at sinabing hindi nila nakita ang insidente bilang indecent o malicious. Nanindigan ang ABS-CBN na hindi nilabag ng It's Showtime ang mga patakaran ng MTRCB sa kanilang July 25 episode. Kasabay nito tiniyak ng broadcast network sa board na hindi kailanman nilayon ng programa na saktan ang mga manonood. Sinabi ng network na ang layunin nito ay magbigay aliw at pag-asa at pasayahin ang kanilang mga manonood. Nakuhaan din ng pahayag ang resident clinical psychologist ng programa para sa segment na Isip Bata at maging siya ay nagsabing wala itong nakikitang masama sa mga pangyayari noong July 25.
Ayon kay Dr. Camille C. Garcia, CEO at Administrator ng Clinic of the Holy Spirit Incorporated, sinabi niya na ang kanyang 3 clinical psychology interns ay regular na nagsasagawa ng pre-briefing sa mga bata bago sila lumahok sa programa. Sinusubaybayan din nila ang mga bata sa panahon ng programa o segment at nagsasagawa ng regular na debriefing pagkatapos ng segment. Ang mga interns ay nagpahayag na walang significant observations o concerns habang nasa segment ang mga bata. Ani Dr. Camille, a person's individual experience or circumstance shapes his or her perception, including that of sexual activity or malice. In this case, a person, especially a child, who does not yet have sexual awareness, will not perceive the act of licking food or icing from one's finger as malicious or sexual. Therefore, the children present during the subject show, who were 7 years old and below, and even children watching will not ordinarily perceive the subject conduct as sexual or malicious. Hiniling naman ni Senator Bong Revilla noong September 29 sa Office of the President na isaalang-alang ang mga epekto ng suspensyon sa mga manggagawa na mawawala ng trabaho sa loob ng 12 araw. Ngunit idiniin ng MTRCB na ito ay responsibilidad ng pamunuan ng show na gawing regular ang mga empleyado. The practice by the producer or management to not regularize their employees highlights a much bigger problem than the show's 12 airing day suspension. Dagdag pa nila ang kawalan ng kakayahan ng management na magbigay ng regular na trabaho ay hindi dapat makagambala sa tungkulin ng MTRCB na itaguyod ang mandato nito. Samantala, nilinaw ng MTRCB na ang kanilang chairperson na si Lala Soto Antonio, anak ng main host ng kalaban nilang noontime show na EAT sa TV5, ay nag-inhibit sa proseso ng pagboto upang matiyak na ang ahensya ay nagsagawa ng independent judgment sa desisyon at gawain nito para sa anumang mga issue na may kinalaman sa noontime shows. Sa kabila ng hindi nito pagsali sa botohan, hindi pa rin siya tinantanan ng mga tao dahil sa umano'y conflicts of interest. Aniya sa isang interview, binigyan nila ng pagkakataon ang It's Showtime na maghain ng motion for reconsideration in the spirit of fairness. With others, pwede namang nasuspend na kanina pa lang. But no, again in the spirit of fairness, we are giving them the chance kaya hindi sila suspended today. Sinabi rin ito na hindi lang It's Showtime ang napupuna nilang programa at hindi kasalanan ng MTRCB ang mga violations na ginagawa ng nasabing show. Inamin din niya na hindi lang tungkol sa suspension ang kanilang nakukuhang komento mula sa mga tao. Marami rin ang nagsasabing dapat ay kanselahin na nila ng tuluyan ang programa o di kaya ay habaan pa ang araw ng kanilang pagkakasuspinde. At dahil tuloy na nga ang pagpapahinga ng It's Showtime for 12 days, pinag-uusapan naman ngayon ang bagong programa na pansamantalang hahalili at makakasama ng mga manonood sa tanghalian. Matunog ang pagpasok ng bagong show ni Luis Manzano na It's Your Lucky Day kasama sina Robbie Domingo at Melay Cantiveros. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.